Umagang iyon, kulay abo ang langit ng Manila. Ang mga ulap ay nakahilera na parang manipis na kortinang tumatakip sa tamad na araw ng unang araw ng linggo. Sa kahabaan ng Ayala Avenue, walang tigil ang agos ng mga sasakyan. Tunog ng busina at sigaw ng mga naglaglakako ang nagsasanib. Lumilikha ng isang magulong simponiya ng hingay. Sa gitna ng kaguluhan, halos walang nakapansin sa isang babaeng tahimik na nakamasid sa mundo mula sa likod ng bintana ng isang itim na mamahaling kotse. Si Liana Castillo, ang babaeng negosyante na tinatawag ng mga pakayagan ng mga maririkit na bansag, ang bakal na rosas ng real estate o ang ginintuang babae ng mga tik-tik na yaman. Bagaman 35 pa lamang siya, hawak na niya ang mga ari-arian na pinapangarap ng marami. Hanay ng mga 5-star na hotel sa buong Luzon, malalaking bahagi ng mga korporasyon, at pangalan niya na nakalista sa hanay ng pinakamayayamang babae sa Pilipinas. Ngunit sa mga sandaling ito, hindi numero o rango ang laman ng isip niya. Nakaupo siya sa loob ng sasakyan, ang tingin ay tulala sa lansangan. Nakaayon sa kanya ang eleganteng damit pang-opisina. Kumikislap ang diamanteng kuwintas sa ilalim ng mapusyaw na liwanag. Ngunit ang lahat ng iyon ay lalong nagbigay diin sa lungkot na nakatago sa kanyang mga mata. Kuminto ang kotse sa harap ng isang masiglang palengke. Tumating siya roon para sa taunang programa ng Kawanggawa, pamigay ng bigas, gamot, at mga scholarship para sa mahihirap na bata. Binuksan ng super ang pinto at bumaba si Liana. Agad siyang nakilala ng mga tao. Sumambulat ang bulungan, si Madam Castillo. Grabe, mas maganda pala siya sa personal kaysa sa dyaryo. Ang pinakamapangyarihang babae sa lungsod, umiti siya ng magiliw, tumango bilang pagbati, nagsidatingan ng mga voluntaryo, may bit-bit na sako ng bigas, kahon ng gatas at gamot. Naging masigla ang paligid, puno ng pasasalamat. Ngunit sa gitna ng kasayahan, bigla siyang natigilan. Sa kabila ng kalsada, isang payat na lalaki, may uban sa buhok, suot ang kupas na polo, ay nag-aalok ng tiket ng loto. Paus ang kanyang tinig, halos matabunan ng ingay. Loto, loto, subukan na po ninyo ang swerte. Iniabot niya ang gusat-gusat na mga tiket. Ang katawan niya ay payat at pagod, balat na sunog sa araw, sapatos na halos wala ng hugis. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit biglang kumirot ang puso ni Liana, kundi ang kanyang mga mata. Mga matang pamilyar, sobra, hanggang sa halos mawalan siya ng hininga. Mga matang minsan ay tumingin sa kanya ng may buong lambing, nangakong magbibigay ng payapang bukas. Nang hina siya, naglabo ang paligid, naglayo ang tunog ng tao, sasakyan at tawa. Kumalabog ang puso niya, na para bang 16 na taon na lumipas ay isang panaginip lamang, at ngayon siya'y nagising. Ang lalaking iyon, si Kel. Kel Villarreal. Ang minsang naging lahat ng kanyang kabataan. Ang lalaking inakala niyang nagtataksil, biglang naglaho ng walang paalam. Ang taong ibinaon niya sa alaala na hindi na muling tinangkang gunitayin. At ngayon naroon siya, payak, duka, ngunit siya pa rin, si Kel pa rin na nakaraan. Dumagsa ang magkahalong damdamin kay Liana, pagkagulat, galit, pangungulila, at isang panginginig mula sa pusong akala niya tumigas na. Madam, sisimulan na po ba natin? Putol ang tinig ng sekretarya. Nagising si Liana, huminga siya ng malalim, pinilit ang katahimikan. Ngunit hindi maalis ang kanyang mga mata sa payat na anino. Itinaas ni Kel ang ulo, tila dama ang tingin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, huminto ang oras. Napatigil si Kel. Nalaglag ang hawak niyang tiket, lumipad sa sahig. Nagiba ang kulay ng kanyang mukha, at sa gitna ng ingay ng paligid, tanging matinding katahimikan ang namagitan sa dalawang pusong minsang umibig ng lubos. Hindi alam ni Liana kung siya ba'y nanginginig o nilalamig. Ang narinig lamang niya ay bulong ng sariling puso. Ito ba'y tadhana o parusa? Ang tinig ni Kel sa pagtitinda ng mga tiket ng loto, ang kanyang mga mata na tila estranghero ngunit pamilyar, ay nagpatingkad ng tibok ng puso ni Liana. Pilit siyang umiwas ng tingin, ngunit paulit-ulit na bumabalik ang larawan, hinihila siya pabalik sa mga taon ng kabataan, kung saan ang pag-ibig ay dati dalisay at masidi. Isang itilang ay sapat na upang pawiin ang lahat ng dalamhati. 16 na taon na ang nakalipas. 19 lamang si Liana noon, samantalang 21 si Kel. Nagtagpo sila sa gitna ng biglang buhos ng ulan sa universidad.
Agad na itinakip ni Liana ang kanyang bag habang naghahanap ng masisilungan, ngunit isang hindi kilalang kamay ang nag-abot ng jacket sa kanyang ulo. Nakatayo si Kel, basang-basa, ngunit mainit ang kanyang mga mata. Ngumiti lang siya sa kaumurong, hinayaan siya mismo ang mabasa para lamang may ligtas ang isang estrangherang babae. Mula noon, hindi na nakalimutan ni Liana ang meeting iyon. Sa mga sumunod na araw, mas madalas na niyang napapansin si Kel, isang estudyante ng inhinyeriyang sibil, nakasalalay sa scholarship, pumapasok sa araw at nagtatrabaho sa konstruksyon sa gabi. Tahimik siya, ngunit bawat kilos ay puno ng katapatan. Madalas makita ni Liana na pasan-pasan niya ang mga hollow blocks, pawis na bumabagtas sa kanyang likod, ngunit hindi nakakalimot ngumiti kapag may humihingi ng tulong. Unti-unting gumising ang puso ng isang dalagang mayamang lumaki sa ginhawa para sa isang simpleng binata. Isang educational trip ang naglapit sa kanila. Naligaw si Liana sa gitna ng malawak na tubuhan ng lumubog ang araw. Habang natataranta siya, narinig niya ang tinig ni Kel mula sa likod, mainit at nakaaliw. Nandito ka pala, halika, sasamahan kita. Magkasama silang naglakad sa daang maputik hanggang makarating sa pampang ng ilog. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, marahang inilatag ni Kel ang kanyang jacket sa likod ni Liana. Walang maraming salita, ngunit sa katahimikan, sabay ang tibok ng kanilang mga puso. Mula noon, tila natagpuan nila ang kanilang sariling mundo. Madalas na naghihintay si Liana sa ilalim ng punong nara sa universidad, kahit pa madalas na malate si Kel mula sa trabaho. Dumadating siya, balot ng alikabok ng semento, magaspang ang mga palad, ngunit lagi pa rin nagniningning ang ngiti. Pasensya na, napaantay ka na naman. At marahang winiwika ni Liana. Ayos lang, basta dumating ka. Ang simpleng mga salita ay tumatagos kay Kel, sapagkat hindi niya akalaing may isang babaeng mayaman na marunong maghintay para sa kanya. Mayroon silang batong upuan sa pampang ng Ilog Pasig, saksi sa kanilang mga pangarap tuwing dapit hapon. Inukit ni Kel ang kanilang mga pangalan gamit ang maliit na kutsilyo. Ito ang magiging patunay ng ating pag-ibig, sabi niya. Buo ang tiwala ni Liana na ang pagmamahal ay sapat na upang talunin ang lahat ng balakid. Ngunit unti-unting humigpit ang pagtutol ng pamilya. Si Don Alejandro, ang ama ni Liana, ay hindi matanggap na ang kanyang anak ay umiibig sa isang dukhang binata. Para sa kanya, ang kasal ay kasangkapan lamang ng kapangyarihan at dangal. Isang gabi, sinalubong niya ang anak sa pintuan, malamig ang tingin at mabigat ang tinig. Anak, totoo ba ang balita na may nakikita kang estudyanteng walang pangalan, walang pera? Nabigla si Liana ngunit hindi ikinaila. Tatay, mahal ko siya. Mabuti siyang tao kung makikilala mo lang. Ngunit hindi niya natapos ang mga salita, dumapo ang isang malakas na sampal sa kanyang pisngi. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin. Ang anak ng Kastilyo ay hindi maaring magmahal sa isang hamak na walang-wala. Gabing iyon, umiyak si Liana hanggang maubos ang luha. Ngunit sa pagitan ng kanyang mga hikpi, nananatili ang tinig ni Kel. Ikaw ang kasama ko hanggang matapos. Ang mga salitang iyon, ang naging apoy na patuloy na nagpainit sa kanyang puso. Kahit pinagbabawalan, patuloy niyang palihim na nakikita si Kel. Patuloy na binubuo ang kanilang mga munting pangarap. Isang bahay na yari sa kahoy sa tabi ng ilog, mga batang masayang nagtatakbuhan sa bakuran, at isang tulay na itatayo mismo ni Kel, kung saan si Liana ang maglalagay ng unang bato. Dalisay at matamis ang kanilang pag-ibig. Ngunit ang anino ng kapangyarihan at kasakiman ay nagsimulang umuspong. Ang mga araw ng kaligayahang akalay walang hanggan ay malapit nang salubungin ang pinakamalakas na unos ng kanilang buhay. Ang liwanag ng umaga ay tumagos sa malalaking bintana ng mansyon ng pamilya Castillo, bumabalot sa larawang heraldiko na nakasabit sa gitna ng sala. Ang hangin sa loob ng bahay ay laging malamig at puno ng awtoridad. Tila isang kastilyo kung saan lahat ay sumusunod sa mga batas at alituntunin ni Don Alejandro. Isang makapangyarihang lalaki, itinaguyod niya ang yaman mula sa wala, at ngayoy isa sa pinakamayamang Panginoong may lupa sa rehiyon. Para sa kanya, ang dangal at pera ang pinakabanal na bagay, at ang anak niyang si Liana ay isang mahalagang piyesa sa laro ng kanilang angkan. Batid ni Don Alejandro na palihim na nakikipagkita si Liana kay Kel.
Kahit anong pakiusap ng kanyang asawa na hayaang magmahal ng malaya ang anak, nanatili siyang matigas. Para kay Don Alejandro, si Kel ay isang hamak na mahirap na hindi karapat-dapat tumapak sa tahanan ng mga Kastilyo. Ang anak kong babae ay isinilang upang maging asawa ng makapangyarihang pamilya, hindi upang sumama sa isang pulubi. Mari niyang sabi sa isang gabing puno ng tensyon, dahilan upang tumahimik ang buong pamilya. Ngunit gabing iyon, palihim pa ring lumabas si Liana. Nagtagpo sila ni Kel sa paborito nilang bangko sa tabi ng Ilog Pasig. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Nagniningning ang mga mata sa dilim. Liana, hinding-hindi kita bibitawan. Kahit anong gawin ng ama mo, mananatili ang pag-ibig na ito. Tumango si Liana luhan. Sa sandaling iyon, naniwala silang dalawa na kung sapat ang pag-ibig, walang makapaghihiwalay sa kanila. Ngunit nagkamali sila. Si Don Alejandro ay hindi lamang isang istriktong ama, isa rin siyang tusong estrategista. Ipinasilit niya ang bawat galaw ni Liana, bawat oras na kasama si Kel. At sa kanya isinagawa ang isang malupit na plano upang wakasan ang relasyon. Isang hapon, ipinatawag si Kel sa opisina ng punong guro ng universidad. Bukod sa punong guro, naroon din ang dalawang estranghero na nakasuot ng itim na Amerikana. Malamig ang mga mata. Ibinaba nila sa mesa ang isang folder na puno ng litrato ni Kel kasama si Liana, kalakip ang isang makapal na bungkos ng pera. Ito ang pagkakataon mong makaalpas sa kahirapan, maring wika ng isa. Lumayo ka kay Senyorita Liana, kung hindi, pagbabayaran mo, pati pamilya mo. Natigilan si Kel. Nakatingin siya sa pera, ngunit mas malakas ang kumakabog na banta sa kanyang isipan. Alam niyang dukha sila, may inang may sakit, kapatid na nag-aaral, at alam niya rin ang kapangyarihan ni Don Alejandro na wasakin ang lahat. Hindi ko magawa, na utal niyang sagot, mahigpit ang pagkakasara ng palad, ngunit biglang iniharap sa kanya ang isa pang litrato, ang kanyang ina, kagagaling lamang sa klinika, halatang nanghihina. Ang babaeng ito. Isang maliit na aksidente lang sa kalsada at hindi na siya makauwi kailanman. Nanlamig si Kel. Wala na siyang mapagpipilian. Para mailigtas ang kanyang ina at pamilya, kailangan niyang isakripisyo ang kanyang pinakamahal. Gabing iyon sa maputlang liwanag ng buwan, hinarap niya si Liana. Maputla ang kanyang mukha, walang kislap ang mga mata. Mabilis siyang sinalubong ng dalaga, ngunit malamig niya itong itinulak palayo. Liana, tapusin na natin ito, hindi na ako maaring magpatuloy pa. Natulala si Liana, luha ang bumalot sa kanyang mga mata. Kel, ano ang sinasabi mo? Kagabi lang nangako kang sasamahan mo ako hanggang dulo. Tinalikuran siya ni Kel, bawat salita ay tila punyal sa sarili niyang dibdib. Isang pagkakamali ang lahat, hindi kita minahal, ginamit lang kita para makalimutan ang kahirapan. Ngayon, tapusin na natin. Napakagul si Liana, hinawakan ang kamay niya, nagmamakaawa. Kel, hindi ko kayang maniwala, hindi ka ganyan. Ngunit marakas niyang inalis ang kanyang kamay at naglakad palayo. Mabigat ang bawat hakbang, tila hinihila ang pusong duguan. Hindi siya lumingon, sapagkat kung gagawin niya, babagsak siya. Mula sa malayo, huminto ang isang marang niyang sasakyan. Nakatayo roon si Don Alejandro, napulupot ang mga bisig, nakangiti ng malamig. Nagtagumpay ang kanyang plano. Naputol niya ang pag-ibig na itinuring niyang banta sa karangalan ng angkan. Gumuho si Liana sa bangko, lumuha ng walang tigil. Hindi niya alam na ang pagkakanulong kanyang naramdaman ay hindi nagmula kay Kel, kundi sa mismong amang kanyang iginagalang. Mula gabing iyon, ang dalisay na pag-ibig ay ibinaon sa abo ng puot at kasinungalingan. Si Liana ay nagbago, naging matatag, malamig at determinado na bumuo ng sariling kapalaran nang hindi umaasa kaninuman. Samantala si Kel, pasal ang pusong pira-piraso, umurong sa dilim tahimik na namuhay sa kahirapan, ngunit tinutupad ang lihim na pangako, poprotektahan si Liana. Kahit hindi na siya kailanman makaalam ng katotohanan. Sa mga araw matapos ang luha ang pamamaalam, dahan-dahang umuusad ang oras, waring sinusubok ang dalawang pusong sugatan. Pilit na ikinukubli ni Liana ang kirot sa dibdib. Patuloy siyang lumalabas sa mga maranyang pagtitipon ng alta sosyedad, patuloy nang umiti ayon sa hinihingi ng pamilya. Ngunit sa likod ng alahas at kumukutitap na ilaw, dumudugo ang kanyang puso tuwing gabi. Sa mga kasayahan yon, madalas na nananatiling tahimik si Liana sa isang sulok,
Pinagmamasdan ang mga magkasintahang sumasayaw sa ilalim ng magagarbong tugtugin. Agad na bumabalik sa kanyang isip ang anyo ni Kel, ang banayad ng ngiti, tapat na mga mata, at ang mainit na palad na minsang mahigpit na humawak sa kanya. Nagtatanong siya sa sarili, totoo ba ang malupit na salita noong gabing iyon? O may sikreto lang si Kel na napilitang itago? Samantala sa isang maralitang kanto ng Manila, naninirahan si Kel sa isang masikip na silid kasama ang kanyang ina at kapatid na lalaki. Ang kanilang tahanan ay halos sapat lang para sa isang maliit na kama, ilang kahoy na upuan, at isang kalawanging lamesa. Gumagawa siya ng sari-saring trabaho. Magbuhat sa palengke, magsilbi sa kainan at magmaneho ng paupahang jeepney. Para lang may pambili ng gamot ng ina at pambayad sa paaralan ng kapatid. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, tahimik na nakaupo si Kel sa harap ng lamparang de gas, pinagmamasdan ang kanyang magaspang na mga palad. Lalong tumitindi ang pananabik niya kay Leana, ngunit laging bumabalik ang banta ni Don Alejandro na parang aninong nakabitin sa ibabaw niya. Hindi siya maaring maging mahina. Isang pagkakamali lang at malulugmok ang kanyang pamilya. Lumilipas ang panahon, at ang dalawang taong ito'y namumuhay sa magkaibang mundo. Isang panig ay maranya na kagapos ng dangal at kapangyarihan. Isang panig ay dukha, ngunit hitik sa payak na pagmamahala ng pamilya. Ngunit kailanman ay hindi pinapalaya ng tadhana ang mga pusong minsang nagtagpo. Isang hapon, kasama ng kanyang mga kaibigan, inimbitahan si Leana na bumisita sa isang proyektong pangkawanggawa ng lungsod. Namigay sila ng pagkain at damit sa mga batang nakatira sa tabing ilog. Pagbaba niya mula sa maranyang sasakyan, biglang sumilay sa kanyang paningin ang isang pamilyar na anino, isang lalaking pasa ng mabigat na sako ng bigas. Pawis na bumabalot sa kanyang mukha, ngunit matatag pa rin ang mga mata. Si Kel. Parang huminto ang mundo. Nanikip ang dibdib ni Leana at nanariwa ang mga alaala kasama ang mga tanong na hindi kailanman nasagot. Nanatili siyang nakapako sa lugar, walang lakas na lumapit. Nakita rin siya ni Kel. Sa isang iglap, nais na niyang ibaba ang sako, takbuhin siya, at isiwalat ang lahat ng katotohanan. Ngunit ang malamig na tingin ng mga kaibigang mayayaman ni Leana at ang mga bantay ng pamilya ang pumigil sa kanya. Batid niyang kung lalapit siya, mas lalo lamang siya magdadala ng panganib. Mabilis na umiwas ng tingin si Leana, kunway walang nadarama. Ngunit sa kanyang dibdib, muling nagliyab ang apoy. Alam niyang hindi traitor si Kel. Hindi kailanman nagsisinungaling ang mga mata niyang iyon. Mula noon, palihim na nagsimulang maghanap ng paraan si Leana upang buling makita siya. Mas madalas siyang sumasama sa mga gawaing kawanggawa na ang dahilan daw ay nais tumulong sa komunidad. Ngunit ang totoo, hangad lang niyang masulyapan muli si Kel. Si Kel naman, pilit na iniiwasan ang kanyang landas. Ngunit sa tuwing nasisilayan si Leana, muling nanginginig ang kanyang puso, puro ng pananabik, sakit at pangamba. Hanggang kailan pa ba niya kayang tumakas kung ang pag-ibig ay hindi kailanman naglaho? Samantala, si Don Alejandro ay patuloy na naglalatag ng kanyang lambat ng kapangyarihan, hindi na mamalayang ang mismong mga pakana niya, ang lalong nagtutulak sa dalawang pusong ito na muling magtagpo. Panandaliang humupa ang unos, ngunit ang tunay na bagyo ay paparating pa lamang. Paglubog ng araw, nagningning ang mga ilaw ng lungsod ng Maynila. Mula sa balkonahe ng mataas na palapag, pinanood ni Leana ang mga mataong kaya sa ibaba. Ang isip niya ay nagulo ng maraming tanong. Umiikot sa kanyang isipan ang eksenang paglabas ni Kel noong nakaraang araw sa programa ng Kawanggawa, parang paulit-ulit na pelikula na hindi tumitigil. Alam niyang hindi niya kayang paniwalaan ang mga malupit na salita na sinabi niya. Ang mga matang iyon, ang mga mata na nagtataglay ng katotohanan, hindi kailanman maglilinlang sa kanya. Kel, ano bang tinatago mo? Mahina niyang bumulong, mahigpit na humahawak sa gilid ng balkonahe. Samantala, sa maliit na kwarto sa gilid ng slum, hindi rin makatulog si Kel. Nakaupo siya sa tabi ng kama, pinagmamasta ng ina na mahimbing na natutulog, habang ang paghingay palihim na humakagulhol dahil sa sakit sa baga. Ang kapatid naman ay nakaturong nakahiga sa ibabaw ng mga aklat. Ang mahihinang dilaw na ilaw ay naglarawan sa pagod ng kanyang mukha.
Sa puso niya ikumakawala ang malakas na pangingisay, ang pamilya, ang lahat ng meron siya sa isang panig. Ang pag-ibig, ang tanging bagay na nagpapatunay na may saysay pa ang buhay niya sa kabilang panig. Naalala niya ang mga pagbabanta mula sa mga tauhan ni Don Alejandro at ang lungkot sa mga mata ni Liana nang pinilit niyang magtapos ang relasyon. Pakiramdam niya ay pinipisil ang buong puso. Bumulong si Kel sa dilim. Liana, magtiwala ka sa akin. Kahit hindi ako makasama sa iyo, poprotektahan pa rin kita gamit ang lahat ng meron ako. Yan ang pangako ko. Kinabukasan, nagpasya si Liana na kumilos. Inhalap niya ang mga kakilala ni Kel sa universidad. Nagpanggap siyang nag-uusisa tungkol sa mga proyekto ng Kawanggawa. Ngunit ang layunin ay makakalap ng impormasyon tungkol sa kanya. Unti-unting nabuo ang mga piraso ng katotohanan. Kinailangan umalis ni Kel pansamantala sa pag-aaral para alagaan ang may sakit niyang ina. Gumagawa siya ng mabibigat na trabaho para mabuhay. Wala namang nagsabing masama siya. Sa halip, lahat ay pumupuri sa kanyang kabaitan, kasipagan, at malaking pangarap. Habang dumarami ang nalalaman, mas tumibay ang paniniwala ni Liana. Hindi iniwan siya ni Kel dahil napawi ang pag-ibig. Dapat may mas malupit na lihim sa likod ng lahat. Isang hapon, nagkunwaring sasali sa isa pang aktibidad ng Kawanggawa, nag-isa siyang umalis sa grupo at nagtungo sa maralitang lugar kung saan nakatira si Kel. Habang tinatahak ang madidilim na eskinita, umuusok ang amoy ng usok ng sasakyan at basura, napahiya siya at nanginginig. Ngunit ang pananabik at determinasyon ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Sa wakas, humarap siya sa maliit na bahay na kupas ang bubong na bakal at luma ang pintuan. Kumabog ang dibdib niya, huminga siya ng malalim at kumatok. Bumukas ang pinto, nagulat silang pareho. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Liana, nanginginig na sabi ni Kel. Naluha si Liana, halos hindi makapagsalita. Kel, huwag mo na akong lokohin. Alam kong hindi mo ako iniwan dahil wala ka ng pagmamahal. Sabihin mo ang totoo, bakit mo ako iniiwasan? Lumuhod si Kel ng bahagya, nanginginig ang mga kamay. Gusto niyang sabihin lahat, gustong isigaw ang katotohanan, pero sumulpot sa isip niya ang imahe ng ina at ng kapatid. Hindi niya pwedeng ilagay sila sa panganib. Lumingon siya at nanghihina ang tinig sa dilim. Liana, kalimutan mo ako. Iba ang mundong kinabibilangan natin. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Lumapit si Liana at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Matatag ang tingin. Hindi ko kailangan ng marangyang mundo. Kailangan kita, kahit mahirap, kahit hirap, basta kasama kita, hindi ako matatakot. Malakas ang pag-ibig natin para malagpasan ang lahat. Nilingon ni Kel ang kanyang mga mata, napakasakit sa puso. Hindi siya sumagot, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay niya na para bang ayaw pakawalan. Saka biglang inalis at dinala siya palabas ng pintuan ng marahan. Pasensya ka na, Liana. Ito ang huling pangako. Poprotektahan kita pero hindi ako pwedeng sumama sa iyo. Sumara ang pinto. Tumayo si Liana nang nakatungo, ang luha umagos. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, may nag-alab na apoy ng determinasyon sa puso niya. Hahanapin niya ang katotohanan, lalaban siya para sa pag-ibig niya. Si Kel naman, sa likod ng pintuan, ay nabuwal sa sahig, tinakpan ang mukha ng mga kamay, at umiiyak ng tahimik sa dilim. Tinupad niya ang pangakong poprotektahan si Liana, ngunit kasabay nito, sarili ng puso ang unti-unting pinagugupit. Nananatili ang pag-ibig nila, parang isang mahinang ilaw sa gabi, kahit pinapahirapan ng unos at bagyo, hindi ito tuluyang namamatay. Pagkatapos ng gabing iyon kung saan tumangi si Liana sa labas ng barong-barong ni Kel, bumalik siya sa mansyon na pasan ang bigat ng puso. Ang sakit ay naging apoy na kumikislap sa loob niya. Hindi na siya ang mahina at sunod-sunurang dalaga noon. Ngayon, nais niyang tuklasin ang katotohanan na ilit itinatago ni Kel. Sa mga sumunod na araw, palihim na minamasdan ni Liana ang kanyang ama. Si Don Alejandro ay nanatiling malamig at mahigpit, abala sa mga pulong at kasayahan kasama ang mga makapangyarihan. Ngunit napansin ni Liana ang mga bitak, mga tawag sa kalagitnaan ng gabi, makapal na sobre na palihim na ipinapasa, at matataalim na titig ng mga estrangherong lalaking malimit pumasok sa mansyon. Isang gabi, habang mahimbing ang lahat, palihim na pumasok si Liana sa opisina ng ama.
Sa ibabaw ng malaking mesa, nakasalan sa ng mga papeles, at isang bakal na kaha ang nakatayo sa tabi ng dingding. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang mga dokumento. Isang sobre ang biglang nalaglag. Nanlumo si Leana. Naroon ang mga litrato ni Kel. Nakikipag-usap sa kanya, niyayakap siya sa upuang bato sa tabi ng ilog, lumalabas sa tarangkahan ng paaralan. Sa pinakailalim, may isang papel na naglalaman ng babala. Naabisuhan na, kung hindi lalayo sa dalaga, gagalawin ang ina at kapatid. Kung malabog ang dibdib ni Leana, umago sa mga luha, lahat ay naging malinaw. Ang malulupit na salita ni Kel ay sakripisyo para sa kanya at sa pamilya niya. At ang ama mismo, si Don Alejandro, ang nasa likod ng lahat ng pasakit. Napasubsob siya sa sahig, mahigpit na yakap ang mga larawan. Puspos ng sakit at galit, hindi na ang ama na iginagalang niya, kundi isang halimaw na sumira sa kanyang pag-ibig. Kinabukasan, hinarap niya ang ama sa silid kainan. Marang niya ang handa, ngunit nakakabingi ang katahimikan. Ipinatong ni Leana ang sobre sa mesa, tinig na nanginginig ngunit matatag. Siya! Ano ang ibig sabihin nito? Saglit na natigilan si Don Alejandro, bago muling nagbalik ang malamig na anyo. Umigib siya ng lagok ng kape at marihing nagsalita. Hindi mo dapat nalalaman ang mga bagay na iyan. Lahat ng ginagawa ko para sa dangal ng ating pamilya. Dangal? Sumabog ang tinig ni Leana kasama ng mga luha. Ito ba ang tinatawag mong dangal? Sinira mo ang pag-ibig ko. Tinakot mo ang isang inosenteng lalaki. Binantaan mo ang kanyang pamilya. Hindi ito dangal, ito'y kasalanan. Maring ibinagsak ni Don Alejandro ang tasa sa mesa. Umalingaw-ngaw ang tinig. Wala kang naintindihan. Isa kang kastilyo. Wala kang karapatang umibig sa isang hamak. Ipinanganak ka para maging tulay sa mga makapangyarihang angkan. Hindi ka mapakain ng pag-ibig at hindi nito mapapanatili ang ating pangalan. Diretsong tumitig si Leana, naglalagablab ang mga mata. Pwede mo akong pilitin sa maraming bagay, pero hindi mo kayang utusan ang puso ko. Hindi ko titigilan ang pagmamahal ko kay Kel, at hindi ko kailanman mapapatawad ang ama na ginawang laruan ng sariling anak para lang sa kapangyarihan. Mabigat ang hangin, tila sasabog ang lahat. Tahimik si Don Alejandro, titig na puno ng galit at panghihinayang. Batid niya, hindi na ang masunuring anak ang kaharap niya, kundi isang babaeng handang lumaban. Gabing iyon, mag-isa si Leana sa bintana ng kanyang silid, mahigpit na niyayakap ang mga litrato. Mahinang ibinulong niya, parang isang sumpa, Kel, mula ngayon, hindi na ako papayag na may humadlang sa atin. Lalaban ako para sa ating pag-ibig, para sa katotohanan, para sa iyo at sa pamilya mo. Samantala, si Kel ay nanatiling walang kaalam-alam na nabunyag na ang sikreto. Patuloy siyang nagpapagal, kumakayod para sa pamilya, at ikinukubli ang kanyang damdamin. Ngunit nagbago na ang agos ng tadhana. Alam na ni Leana ang katotohanan, at mula rito, magsisimula ang tunay na laban ng pag-ibig at kapangyarihan. Hindi na si Leana ang maamo, masunuring dalaga na nakasanayan ni Don Alejandro. Pagkatapos mabunyag ang katotohanan, isang naglalagablab na apoy ang sumiklab sa kanyang puso, apoy ng pag-ibig, ng pagnanais sa kalayaan, at ng hustisya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago si Leana. Hindi na siya masayang dumadalo sa mga marangyang salusalo, hindi na siya numigiti ng peke sa mga taong nais ng kanyang ama na makasalamuhan niya. Sa halip, sinimulan niyang lumahok sa iba't ibang gawaing panlipunan, ginagamit ang pangalan ng pagtulong sa komunidad upang makawala sa nakakasakal na kontrol ng pamilya. Tuwing umaalis siya ng mansyon, dala niya ang isang malinaw na layunin, hanapin muli si Kel at alamin ng mas malalim ang mga ginawa ng kanyang ama. Isang hapon, sa paglubog ng araw, nakipagkita si Leana kay Kel sa pampang ng Ilog Pasig, saksi sa maraming alaala ng kanilang pagmamahalan. Matagal na nag-aalinlangan si Kel, ngunit sa huli ay dumating din siya. Lumapit siya na may pagod sa mga mata, at talikabok ng buong araw na paggawa pa ang nakadikit sa kanyang balikat. Mabilis na tumakbo si Leana, hinawakan ang kamay niya, at buong tatag na nagsalita. Kel, alam ko na ang lahat. Natagpuan ko ang mga litrato, ang mga banta. Si Papa ang pumilit sa iyo na iwan ako. Isinakripisyo mo ang ating pag-ibig para maprotektahan ang pamilya mo. Patawarin mo ako dahil hindi ko agad napansin. Napatigil si Kel. Nanlumo ang kanyang mukha.
puno ng sakit. Gusto niyang itanggi, ngunit ang matatag na titik ni Liana ay hindi na niya kayang pagsinungalingan. Dahan-dahan siyang tumango. Niyakap siya ni Liana, luhang nagsalita. Kel, mula ngayon hindi na tayo magtatago. Haharapin ko si Papa. Poprotektahan kita at ang pamilya mo. Maglalaban tayo ng magkasama. Nanginig si Kel. Alam niyang mapanganibang ang tatahakin nila. Ang kalabanin si Don Alejandro ay hindi lang pagsuway sa isang ama, kundi hamon laban sa isang makapangyarihan, mayaman, at tusong puwersa. Ngunit sa higpit ng yakap ni Liana, naramdaman niya ang lakas na hindi pa niya kailanman nadama. Liana, kung handa kang tahakin ang landas na ito, hinding-hindi na kita bibitawan. Ula sa sandaling yon, isang sumpa ang nakaukit sa kanilang puso. Magkasamang lalaban, kahit pabangin ang naghihintay sa unahan. Sa loob ng mansyon, napansin na ni Don Alejandro ang pagbabago sa anak. Nagninit-ngit siya nang makita si Liana na lalong lumalayo at mariing tinatanggihan ang mga kasal na kanyang inaayos. Isang gabi, sumigaw siya sa harap ng buong pamilya. Liana, dinudumisan mo ang pangalan ng pamilyang ito. Nilason ka ng isang hamak na dukha. Kapag ipinagpatuloy mo pa ito, hindi kita patatawarin. Ngunit ngayong pagkakataon, hindi na umiyak si Liana at hindi na rin nanahimik. Itinaas niya ang ulo at tumitig ng diretso sa kanyang ama. Hindi na ako natatakot sa iyo. Ang pag-ibig ko ay hindi kahihiyan. Ang mga pakana at kalupitan mo ang tunay na kahihiyan. Hinding-hindi ko bibitawan si Kel kahit ano pa ang gawin mo. Natahimik ang silid. Nangalikik sa galit si Don Alejandro. Sa kanyang mga mata ay nag-aalab ang isang mabangis na bagyo. Ngunit sumilip din ang bahid ng pagkatalo. Sa labas, binalot ng dilim ang kalangitan ng Maynila. Sa gitna ng gabing iyon, dalawang puso ang nagsanib tibok, handang sumalubong sa lahat ng pagsubok. Nasindihan na ang apoy ng paghihimagsik, at walang kapangyarihan kayang pumuksa rito. Hindi kailanman tumatanggap ng pagkatalo si Don Alejandro. Ang hayagang pagsalungat ni Liana ay parang suntok sa dangal na buong-buo niyang itinayo buong buhay niya. Para sa kanya, hindi banal ang pag-ibig ng anak, ito'y banta lamang na maaring sumira sa pangalan ng pamilya. At handa siyang gawin ang anumang paraan para ipagtanggol ang danggal na iyon. Isang gabi, sa isang lihim na silid-pulong, umupo si Don Alejandro kasama ang ilang makapangyarihang kalalakihan. Ang dilim na sinisikatan ng malamyos na ilaw ay naglarawan ng kanyang malamig na mukha. Humikislap ang kanyang mga mata na parang manlalaro ng isang komplikadong laro. Hindi na sumusunod ang galagita, mas pipiliin pa niyang isuko ang lahat kaysa iwanan ang mahirap na iyon. Hindi natin pwedeng hayaang magpatuloy ito. Panahon na upang putulin sa ugat. May isa sa mga kasama ang mahinang nagtanong, ang ibig ninyong sabihin. Nung umiti si Don Alejandro na may lamig, maglatag tayo ng patibong. Gusto kong mawala ang lalaki sa buhay ng anak ko magpakailanman. Kinabukasan, dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon para kay Kel. May isang estrangherong lalaki na lumapit sa kanya pagkatapos ng trabaho at nagpakilalang taga isang malaking korporasyon. Sinabi nito na magbubukas ang kumpanya ng isang espesyal na scholarship para sa mga mag-aaral na galing sa kahirapan. Alam namin ang iyong mga akademikong nakamit at alam din namin kailangan mong suportahan ng pamilya. Ito ang pagkakataon para magkaroon ka ng pinansyal na tulong at mapagpatuloy ng pag-aaral. Iniabot ng lalaki ang isang folder kay Kel. Mukhang maayos at lehitimo ang mga papeles. Kontrata ng suporta, kopya ng logo ng kilalang korporasyon. Tumagas ang pag-asa sa puso ni Kel. Matagal na niyang pinangarap na makabalik-aral at abutin ang kanyang mga mitiyin. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng makintab na mga dokumentong iyon ay isang maingat na inihandang bitag. Sa kabilang dako, nakatanggap si Liana ng paanyaya sa isang pagtitipon mula sa isang makapangyarihang pamilya. Ang pamilya na matagal nang gustong magtagpo ni Don Alejandro sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pag-aasawa. Nilinaw ng ama na ito isang pagpupulong panlipunan lamang, ngunit lihim na sinusundan ng mga mata ang bawat kilos ni Liana. Sa maringal na pagtitipong iyon, napaliligiran si Liana ng mga papuri, formal na pakikipagkamay, at ang nakakainis na presensya ng isang binatang gustong ipareha sa kanya ng kanyang ama. Ngunit ang lahat ng isip niya ay kay Kel.
Dahan-dahan siyang umiiwas, ramdam niyang unti-unting itinataas ng kanyang ama ang isang pader na pumigil sa kanila. Ilang araw ang lumipas, at tumating ang masamang balita na aresto si Kel ng pulisya dahil pinaghihinalang sangkot sa pangungurakot ng pondo sa isang kawanggawa kung saan siya nagbabawas ng trabaho. Umaalingaw-ngaw ang balita. Agad na nilamon ng mga sismis at tabloid ang kuwento. Mapagkukunwari, binatang dukha na sinisingil ang kabaitan para pakinabangan ang mga batang lansangan. Kel, mula modelo ng masipag na mag-aaral hanggang suspek sa pagnanakaw. Gumulong ang mundo ni Liana. Hindi siya makapaniwala sa mga headline. Nanlilimahid ang puso, ngunit alam niya sa kailaliman na hindi iyon katotohanan. Ito isang panukala, at iisa lamang ang posibleng nasa likod nito, ang kanyang ama. Dumiretso si Liana sa istasyon ng pulis. Sinubukan makipagkita kay Kel. Nang magkatinginan sila sa likod ng mga rehas, tumaloy ang kanyang mga luha. Nandoon si Kel, malungkot ang mukha, ngunit matatag pa rin ang mga mata. Liana, iwasan mo na ako. Delikado ito para sa'yo. Hindi mo dapat. Hindi. Pinuto ni Liana, matibay ang tinig. Alam ko na ang lahat. Alam ko kung ano ang ginawa ng ama ko. Hindi kita iwan. Patutunayan ko ang iyong kawalang sala. Bahagyang ngumiti si Kel ng may pait. Nais niyang maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig, ngunit sa harap ng napakalaking impluensya ni Don Alejandro, makakayabar ng isang dalagang tulad ni Liana na tumindig laban dito. Sa labas, tahimik na pinanonood ni Don Alejandro ang lahat. Naniniwala siyang nagawa niya ang perpektong galaw, ginawa niyang krimen sa mata ng lipunan ang mabuting binata. Nag-aakalang sandaling pagdaan lamang at susuko si Liana. Ngunit nagkamali siya. Mula sa dilim ng bilangguan, nagsimula ang isang planong tutugon sa paniniktik. Ang apoy na sinimula ni Liana ay hindi na lamang nagmula sa puso, kumalat na ito at handang sindihin ang lahat ng kasinungalingang itinayo ni Don Alejandro. Mabasa at madilim ang piitan. Ang mahina at nanginginig na ilaw mula sa bumbilyang dilaw ay nagbabalik ng anino sa mga pader na puno ng lumot. Amoy kulob, pawis, at hingal na mga bilanggo ang bumalot sa mabigat na hangin. Nakaupo si Kel sa isang sulok, nakasandal sa malamig na pader, at nakakatitik sa kawalan. Hindi niya inakalang hahantong dito ang kanyang buhay. Mula sa isang binatang mahirap na nagsasakripisyo para sa pamilya, ngayon nakakulong siya, may tatak ng pangungulimbat. Ngunit hindi ang kahihiyan ang mas masakit, kundi ang takot na madadamay si Liana sa panganib. Umalingaw-ngaw ang mga yabag. Lumapit ang isang grupo ng mga preso, pinangungunahan ng isang matangkad at puno ng tattoo. Sinipat nito si Kel mula ulo hanggang paa, sabay nising mapanghamon. Ito ba yung kunwaring mabait? Narinig ko, idolo ka raw ng mga pahayagan dati, mahirap pero nagsumikap. Nagtawanan ng mga kasamahan sa likod. Pinisil ni Kel ang kamao ngunit nanatiling tahimik. Alam niyang anumang bugso ng galit ay magdadala lang sa kapahamakan. Lumapit ang lalaking may tattoo, malakas na tinapik ang balikat niya. Dito, wala ka ng titulo, bata. Kung gusto mong mabuhay ng tahimik, matuto kang sumunod. Diretsong tumitik si Kel, ang boses mababa ngunit matatag. Hindi ako naghahanap ng gulo, pero kung kailangan, hindi ako guro. Bumigting ang tensyon, sapat na ang isang maliit na galaw para sumabog ang laban. Mabuti na lang, dumating ang kalabog ng bakal mula sa guwardiya, dahilan para umurong muna ang grupo. Huminga ng malalim si Kel, alam niyang mas matitinding pagsubok pa ang darating. Samantala, hindi tumigil si Liana. Naghanap siya ng abogado, kumatok sa mga kaibigan, at lumapit pa sa mga pahayagan para itama ang maling gulat. Ngunit karamihan ay tumanggi. Ang ilan ay takot sa kapangyarihan ni Don Alejandro, ang iba na may palihim na nagpayong bitawan na ang laban. Isang gabi, tinumon niya si Ginang Lucia, isang veteranang mamamahayag na kilala sa pagbubunyag ng malalaking kaso ng korupsyon. Sa maliit na silid na amoy papel at puno ng mga nakatambak na dokumento, tiningnan siya ng matalim ni Lucia. Sigurado ka ba sa papasukin mong laban? Ang lalabanan mo'y hindi kung sino lang, ama mo siya. Napasinghap si Liana, ngunit tumango. Alam ko, pero kung manahimik ako, sisirain nila si Kel, at kung susuko ako, sisirain ko rin ang sarili ko. Matagal siyang tinitigan ni Lucia bago napabuntong hininga. Sige. Pero tandaan, mahirap ilabas ang katotohanan. Kailangan natin ng ebidensya. Kung may isang taong handang tumulong mula sa dilim, doon pa lang tayo may pag-asa. Sa loob ng kulungan, nakatanggap si Kel ng maliit na papel na nakatago sa kanyang pagkain. Magaspang ang sulat, minadali.
Huwag mawala ng pag-asa. May taong gumagalaw para ipakita ang katotohanan. Magpakatatag ka. Mahigpit niyang hinawakan ng papel, mabilis ang tibok ng puso. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala, ngunit naramdaman niya ang isang sinag ng liwanag sa dilim. Naniniwala siyang hindi siya iiwan ni Liana. At marahil, may mga lihim pang kamay na tahimik na kumakalaban kay Don Alejandro. Hindi pa tapos ang laban. Ito pa lang ang simula. Lumubog ang lungsod sa malamyos na dilim ng dilaw na ilaw. Sa maliit na daan patungo sa lumang apartment ni Ginang Lucia, naupo si Liana sa harap ng matandang babae, nasa gitna ng silid na puno ng mga dokumentong natatabingan ng alikabok. Mabigat ang hangin, may halong matapang na amoy ng kape at tensyong sumasakal. Saan tayo magsisimula? Mahina tanong ni Liana, habang higpit na hawak ang tasa ng mainit na kape na nangiinig ang kamay. Inabot ni Ginang Lucia ang isang folder. Mula sa daloy ng pera, nagiiwan ng bakas ang bawat pakana. Maaring bumili ang mga tao ng dyaryo, makapag-hear ng abogado, pero hindi nagsisinungaling ang mga numero. Kapag napatunayan natin na pina-frame si Kel, magbabago ang lahat. Binuksan ni Liana ang folder. Puno ito ng mga papel na may kinalaman sa pananalapi. Ngunit karamihan ay magkakahiwalay na kopya, walang malinaw na ebidensya. Ito'y mga piraso pa lang. Kailangan natin ng tao sa loob, diin ni Ginang Lucia. Samantala sa bilangguan, tumadami ang pressure na kinakaharap ni Kel. Kumakalat ang chismes, ninakaw niya ang pondo ng isang charity. May ilan sa mga preso ang nagmamaliit at ang iba ay gustong samantalahin siya. Ngunit nanatiling tahimik si Kel, pinapatatag ang isip sa alaala ni Liana. Tuwing gabi, iniisip niya ang determinadong mga mata ng dalaga at ang mga pangakong pinagpalitan nila sa tabi ng mahirap nilang baybayin. Ang pananampalatayang iyon ang nagpapanatili sa kanya na hindi bumigay. Isang araw may bagong preso na dumating sa kwarto. Payat ang katawan nito, malamig ang tingin, ngunit may kabaitan nang humarap kay Kel. Umupo ito sa tabi at mahina na nagbulong. Alam kong hindi ka nagkasala. Dati akong accountant para sa isa sa mga donors na yon. Pinakilala nilang kuwento at may naglinis ng mga bakas. Tumayo ang puso ni Kel. May ebidensya ka ba? Ako'y may. Pero hindi madaling ilabas. Kung gusto makaalis ka rito, kailangan mong may pagkakatiwalaan sa labas. Tumango si Kel ng banayad. Alam niyang si Liana lamang ang may tapang tanggapin ang katotohanan. Sa labas, hindi humihinto si Liana sa paghahanap ng bakas. Isang gabing maulan, lihim siyang bumalik sa mansyon ng ama. Sa basement na puno ng dokumento, maingat siyang nagkikilos, nanginginig sa takot na madiskubre. At sa isang drawer na hindi mahigpit ang kandado, natagpuan niya ang ilang folder. Pekeng kontrata na may kinopyang pirma, mga kahina-hinalang resibo ng paglilipat ng pera. Tumibok ang puso niya ng malakas, dumaloy ang pawis. Mabilis niyang tinago ang mga ito sa loob ng kanyang bag, ngunit biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Don Alejandro sa mismong lagusan, malamig na parang tabak ang titig. Ano ang ginagawa mo rito, Liana? Natuwa ang katawan ni Liana. Mahigpit ang pagkakahawak sa mga dokumento sa loob ng kanyang coat. Batid niyang isang pagkakamali lang at madedetect siya ng ama. Hinahanap ko lang ang ilang alaala ni nanay. Nanginginig niyang sagot, pinipilit humawak sa katahimikan. Lumapit si Don Alejandro, sinusuri ang mga kamay hawak ni Liana. Sandaling tumahimik siya, saka numiti ng malamig. Huwag mong kalimutan, Liana. Ang pamilyang ito ang lahat na meron ka. Huwag mong hayaang ang bulag na pag-ibig ang gawing taksil ka. Mumunguya sa lalamunan si Liana, yumuko, at agad na umalis sa basement. Ngunit sa puso niya, alam niyang gumawa siya ng malaking hakbang. Ilang araw ang lumipas, inilatag ni Liana sa apartment ni Ginang Lucia ang mga papel na kanyang nakuha. Masusing binasa ni Ginang Lucia ang mga dokumento at kumislap ang determinasyon sa kanyang mga mata. Narito na. Ang mga kontratang ito ang magbabaliktad ng laro. Kailangan natin ng isang testigo, isang taong buhay. Naalala ni Liana ang sinabi ni Kel nang ipahatid nila ang tingin noong bumisita siya. Darating din ang katotohanan. Naniniwala siya na may taong handang tumayo kasama nila mula sa dilim. Mula sa sandaling iyon, opisyal nang sumiklab ang apoy ng kanilang kontraofensiba. Hindi lang para iligtas si Kel, kundi para ilantad ang mga kasinungalingan at wasakin ang imperyo ng pandilinlang na itinayo ni Don Alejandro. Isang umagang balot ng ulap, abong-abong itinakda ang paglilitis kay Kel. Sa harap ng korte, daan-da ang tawang nagtipon, mula sa media hanggang sa mga usisero. Karamihan ay naniniwalang may sala siya sapagkat ilang linggo nang paulit-ulit na pinalalabas ng mga pahayagan at telebisyon ang imahe ng isang taksil sa tiwala ng publiko.
Lumabas si Kel, payat at may bakas na pagdurusa sa piitan. Malalim ang mga bilog sa ilalim ng mata, ngunit nanlilisik pa rin ang determinasyon. Mula sa malayo, nakamasid si Liana, naglalaban ng sakit at pag-aasa sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, hawak ni Ginang Lucia ang makapal na folder, mga papel na maaring maging sandata. Nagsimula ang paglilitis. Sunod-sunod na iniharap ng taga-usig ang mga ebidensya. Kakaibang galaw sa bangko, naging kontrata na may pirma ni Kel at mga testigong bihasa sa pagbibigay ng sinumpaang kasinungalingan. Tahimik lang si Kel, ang abogado niyang ipinakilala ni Lucia. Isang taong kilala sa katapatan ay mahinahong tumayo. Ginawa't ginang ng hukuman, ang mga ebidensyang ito ay hindi katotohanan. Maskara lamang ito na tumatakip sa isang mas malaking sabuatan. Umaling ang ngawang bulungan. Mapang-asar ng umiti ang taga-usig. Kung may sabuatan, ipakita mo, huwag mong sayangin ang oras ng korte. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang payat at nanghihinang lalaki, ang dating accountant ng organisasyong pangkawanggawa. Ako ang tunay na testigo. Isinalaysay niya ang buong katotohanan. Nilustay ang pondo, itinago sa mga kumpanyang hawak ni Don Alejandro. Si Kel ay ginawang panakip. Ipinakita niya ang mga tala at datos na naitago niya. Tinagdag ni Lucia ang mga dokumentong nakuha ni Liana mula sa mansyon ng ama. Pumuno ang mga piraso ng larawan, itinumba ang tabing ng kasinungalingan. Nagbago ang hangin sa loob ng korte, nagsulat na mabilis ang mga reporter, napata ang publiko, idineklarang walang sala si Kel. Namutla si Don Alejandro, dating sandigan niya ang kapangyarihan, ngunit nayo'y nagsipaglayuan ang mga kaalyado. Naiwan siyang nag-iisa. Sa labas ng bulwagan, hinarap niya si Liana. Pinagtaksilan mo ako, wika niya. Paus, may halong hapdi kaysa galit. Umiling si Liana, lumuluha. Hindi ama, ikaw ang nagtaksil sa akin. Ang nais ko lang ay magmahal at mabuhay ng tapat. Walang halaga ang yaman kung kapalit ay kaligayahan ng iba. Matagal na natahimik si Don Alejandro. Sa kaibuturan, alam niyang natalo siya, hindi lamang sa hukuman, kundi sa puso ng sariling anak. Pinalaya si Kel. Nang bumukas ang tarangkahan ng piitan, sinalubong siya ni Liana na mahigpit na yakap. Hindi sila nagsalita, tanging tibok ng puso ang nagsilbing wika. Isinulat ni Lucia ang serye ng artikulo, inyanig ang lipunan, unti-unting nabunyag ang mga korupsyong konektado kay Don Alejandro. Kinuskahan siya ng publiko habang pinarangalan sina Kel at Liana bilang mga kabataang humamon sa makapangyarihan alang-alang sa pag-ibig at katarungan. Makalipas ang ilang buwan, iniwan ng dalawa ang lungsod. Bumalik sila sa baybayin kung saan lumaki si Kel. Sa maliit na bahay na yari sa kahoy, sa tabi ng dagat na umaawit ng walang hanggang alon, natagpuan nila ang kapayapaan. Isang dapitapon, pagkahawak kamay nilang minastan ang paglubog ng araw. Mahinang bulong ni Kel, dinaanan natin ang impyerno, ngunit ngayon, alam kong hinding-hindi na kita mawawala. Ngumiti si Liana, idinantay ang ulo sa kanyang balikat. At naniniwala ako, lagit-laging mananaig ang tunay na pag-ibig. Sa kabilang dako si Don Alejandro, nakakulong sa sarili niyang mansyon, nag-iisa. Wala nang alipin, wala nang kaibigan, kundi sariling gunita. Sa tuwing tatanawin niya ang dagat kung saan naninirahan si Liana, isang bulong ang lumalabas sa kanyang bibig. Marahil, nagkamali ako. At doon nagtapos ang kuwento, hindi sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa alon ng dagat at pintig ng pusong umiibig. Sina Kel at Liana ay nagsimula ng bagong buhay, payak, makahulugan at puno ng pag-ibig. At ang dagat, patuloy na umaawit ng walang hanggang himig, paalala na ang pag-ibig, katotohanan, at tapang ay hindi kailanman mawawala kahit sa gitna ng unos ng buhay.